How do you know you are truly worshiping God? Paano mo masasabi na tunay kang sumasamba sa Diyos? Kapag ba ikaw ay palaging nagdadasal ng rosaryo o ng novena? Kapag ba ikaw ay palabasa ng Biblia, minemorize mo pa nga eh. Kapag ba ikaw ay matulungin sa ibang tao na nahihirapan? Kapag ba ikaw ay madasalin, palaging nagho-holy hour? Kapag ba ikaw ay palagi ding nagdo-donate sa mga simbahan? Yan ba ay tanda na tunay ka sumasamba sa Diyos? Don't get me wrong, these things are good and wonderful. They're also part and parcel. They're also signs that we want to worship God. But the real sign that you are truly worshiping God is this: that you are surrendering all of yourself to God. How do you know that you're worshiping God? When you have let go of everything to God. As long as you're holding on to your beliefs, as long as you're holding on to your biases, to your prejudices, as long as you're holding on to your plans, you are not really worshiping God. You must let go of everything to God. That is true worship. And you would see miracles will happen in your life, and you will be truly be blessed by God. Bakit sa tingin niyo po sa ating ebanghelyo, yung mga kababayan ng ating Panginoon, tinaboy siya sa kanilang bayan, sa sinagoga? Bakit sa tingin niyo gusto pa siyang patayin? Tinutulak daw siya doon sa bangin. This because they cannot let go of their prejudice, their preconceptions of who Jesus is. Sa ibang sulat, sa ibang ebanghelyo, alam natin ang dahilan ng kinagalit nila kasi meron silang mga judgment o paghuhusga kung sino si Jesus. Sabi ng mga iba, kilala natin yan, anak ng karpentero yan. Di ba, anak yan ni Maria? Kasama pa nga natin yung mga kapatid niya. Sino ba yan? Di ba, kasama natin lumaki yan dito? Kilala natin yan. They cannot accept Jesus. They cannot worship Jesus as God because they have not yet let go of their past experience of Him. And they have also their pride. Tingin nila, mas magaling sila, mas mataas sila kaysa sa ating Panginoon. Ang termino nga nila is lang. Minamaliit nila ang ating Panginoon. See? You cannot worship Jesus as God as long as you're holding on to these beliefs, most especially if you have a prejudice, if you have pride in your heart. Ganyan din ang ating narinig sa unang pagbasa. Itong si Naaman, ayaw sumunod dun sa utos ng propeta Elisha, propeta Elijah. Kasi sabi niya, bakit pa ako kailangan pumunta dun sa ilog ng Jordan? Mas marami pang ibang mas malilinis, magagandang ilog, kaysa dyan sa ilog na yan. Sabi pa nga niya, kala ko gagawin ng propeta, magdadasal lang siya. At right there and there, automatic na mawawala lahat ng aking sugat sa katawan. But
Thank God, he was enlightened, this commander Naaman. Thank God, somebody convinced him to let go of his prejudice, to let go of his pride. At sumunod siya dun sa utos ng propeta. Siya ay nagbabad, naligo sa ilog ng Jordan. And that was the reason why he was healed from his leprosy. See, my dear friends, when you learn to surrender, when you learn to let go, it is the beginning of your receiving of a new grace. You cannot receive something new if you keep on holding on to something old. And I think it is good to reflect on that. What are those things in my life that until now, it makes it very difficult for me. I have a hard time of letting go of these things. Do you have anger still in your heart? Do you have your worries, your anxieties of the future? Do you have hurts and pains, traumas? Do you have the sadness, depression? What are those bad things, heavy things that you cannot surrender to God? Remember, sometimes letting go is more helpful than holding on. Amen? Bitawan mo na. Hindi mo namang kailangan hawakan yan, dalhin yan. Makikita mo, pag binitawan mo, magiging mas magaan ang buhay mo, magiging mas payapa ka, magiging mas masaya ka. Minsan, kaya napapagod tayo, kaya tayo ay nangangalay na, kasi pilit nating kinokontrol yung mga bagay na hindi natin makontrol sa buhay natin. Di po ba? Naalala ko nung ako po ay na-assign sa Tubigan, sa isang coastal parish. It was my first time to ride a boat. Wala pong katig. Sabi po nung bangkero, brother, pag sumakay ka, sumunod ka lang sa agos. So, pinilit ko po sumakay ako. Ang hirap po pala na sumunod sa agos kasi ang feeling mo, pag tumataob na, kala mo, mahuhulog ka doon sa tubig. Pagpapunta sa right, yung natural tendency mo, pupunta ka doon sa left. Pagpapunta sa left, kukontrol mo yung katawan mo, ikokontra mo, pupunta doon sa right. Yung pong unang pagkakataon na sumakay ako sa bangka, pinipilit ko yung sa akin. Pagkatapos kong sumakay, pag-ahon ko, ang sakit ng katawan ko. Sabi sa akin ng bangkero, di ba sabi ko sa iyo, sumunod ka lang sa agos. Paano kung mahulog ako? Sabi ko. Alam niya, sabi niya, nandito naman ako. Sasagipin kita, tutulungan kita. Tsaka ikaw, marunong ka rin naman mag-swimming, di ba? Huwag ka mag-alala. Tama nga po. Nung sumusunod na ako sa agos, naging madali, naging magaan ang paglalakbay. Hindi naman kaya yan ang problema na napakarami sa atin. Kumukontra sa kagustuhan ng Diyos. Napakadali lang na pinapagawa niya sa atin. Bitawan niyo lang ang inyong sarili sa akin. Ako ang bahala. Allow God to take charge of your life. All you have to do is just surrender to Him. Remember, true worship is surrendering to God. Let go of everything
to God, and you would see that you will receive miracles and blessings. Amen.